Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord." Ito po ay sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, believers in the Church of Corinth. And napag-uusapan dito na may mga within the church na hindi naniniwala sa resurrection. And so, in-specify ni Pablo that kung hindi totoong resurrection, then yung faith natin ay walang silbi. Ang pananampalataya natin ay walang silbi. And so, diniscuss niya how God raised Jesus from the dead and He is now living. At tayo rin, mga mananampalataya, yung mga naunang namatay na mga mananampalataya ay muling mabubuhay din. At sabi ni Pablo, tayo daw mga buhay ay magkakaroon ng transformation pagdating ng Panginoong Jesus. Binigyan ng diin ni Pablo na ang resurrection ay talagang kapangyarihan ng Diyos at ito ay nangyari at ito'y mangyayari sa ating lahat, sa ating mga mananampalataya kay Kristo. Kung nananampalataya ka at naniniwala ka at tinanggap mo si Kristo, tiyak yun na ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ito ang ating pag-asa. Dito tayo nananampalataya na mabubuhay tayong muli. Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong mapalisa, huwag kayong mabahala. Sabi niya, sa halip, magpatuloy-tuloy kayo sa inyong ginagawa na gawain, yung mabuting gawain. Sabi niya, huwag kayong patitinag sa inyong pananampalataya, always abounding in the work of the Lord. Meaning, lagi kang productive, lagi kang may ginagawa para kay Lord. Sapagkat, sabi niya, ang lahat ng ginagawa daw natin ay mahalaga sa Diyos. Our work will not be in vain. And so, my friends, this is an encouragement for all of us, na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Because God is true to His promise that we will all be resurrected in the last days. Kahit mamatay tayo, hindi man tayo mamatay pag dumating ang Panginoong Jesus, kung tayo ay tumanggap sa Kanya, tayo po ay muling mabubuhay. At yun ang pinakamagandang pangako ng Diyos para sa ating lahat. At sana ito ay maging mapanghawakan niyo ito, ang pangakong ito, para na sa gayon tumatag kayo sa inyong pananampalataya. The word of the Lord for you today. God bless you.